Okay, so tingnan natin itong mga nakaharang. So, checklist natin. Okay, yung kable is palinghado yan. Okay, so may tagas dito. Okay, walang side stand. Kalawangin ito. Hindi na rin natin magagamit yung kadena. Okay, so yan, ito, wala na ring side mirror. Pareho. Yan, may dumi pa. Ayan. So, yung signal light, meron pang headlight. Putok na rin ang ano nito. May singaw na rin. Ayan, so, lahat ng rayos, may tama na rin. Cover. Ayan, so, winildingan na lang siya. Ay, dito tayo sa kabila. Okay, so yung clutch, magalaw naman. Okay. So, eto. Tas-tas na ito. Okay. So, kailangan siyang ayusin. Okay. Kick. Okay, so nasisipa naman. Okay, so mga shock umiikot naman. So sira bearing nito. Alog. Okay, so sira bearing yan. Ito naman. Okay, so buo pa siya. Yan. Then, upuan. So balot lang ito. At ibasag dito. Yan, madami siya. Yan, so madami-daming gagawin dito. Kailangan lang natin na ayusin. So ito gagawan ko ng bracket kasi napunta lang dito sa ano, modified. Ayan. So kailangan to palitan ng bago. Para yung tambutso hindi lumaylay. Ayan, so sana hindi putol ito. Tambutso niya. Carburetor. Stuck up to. Kailangan i-overhaul ito. So kailangan ma-overhaul itong carburetor. Unang ano natin dito ngayon, yung fuel. So kilinisin natin to. Next na ano natin dito yung power, battery. Yan. Battery. At yung supply ng kuryente sa spark plug. Gasolina. Okay. Tsaka okay, langis. Tignan natin yung langis nito. Oh. Okay, so linis muna tayo. Dito tayo sa battery ngayon. Natin alam kung may laman pa to kasi stock up siya. Malamang wala na to. Pero try natin i-restore. Baka sakali magkaroon pa ng power ito. So kakalasin natin yung carburetor kasi kalawangin na ilalim. Malamang may ano rin to sa loob, stock up. So babaklasin ko na siya. Kasi para ma-overhaul muna siya bago ikabit ulit. Okay, so ito unahin ko muna itong carburetor. Ayan. Screw. Ito. Saka to. Ayan, so kalawangin na itong mga screw. Ayan, na-open na siya. Tingnan natin yung loob. Oh, wow. Ayan. So mayroon tumutulo. Panis na. Gasolina. Ayan, so i-open natin to. Siguradong barado na mga to. Kasi nagkaroon siya ng tutong. Ayan. So open natin to. Para maging maayos ang flow niya. Okay. Ayan. So nilumot na siya. Okay. Ito naman kailangan mabaklas para malinis natin pareho to. Okay, so ito grabe nagtutong siya sa loob. Ayan. Butas na ba? Ayan. So natanggal na ang bara nito. Ito namang isa. So I hope na matanggal din natin ang bara nito para ito pa rin gagamitin natin. Okay. So ito yung karayom niya. Okay, medyo mahirap na i-pull out. Ayaw na gumalaw. Yan. Oh. Yun.
Ayan, so tanggal na siya pero halatang may mga dumi dito sa loob na to. Okay, so lilinisan natin yan. Okay, so tinanggal na rin natin to. Puro na siya lumot. Okay, so overhaul na natin ito. Ayan, puro na siya dumi. So lilinisin na rin natin to. Ayan, so may butas naman dito ang gitna pero at saka pangalawa. Ayan, so natanggalan ko na to ng bara. Okay, may mga butas dito na maliliit. Ayan. Ayan. So nakikita na siya. Ano na siya, tanggal na yung bara. So okay na to. Tanggal ng bara nito. Okay, so ayan yung mga butas. So lahat ng mga butas na yan, bumara na yan. Ayan o. So ngayon nakatanggal na yung bara. Ayan. Okay na. So ito tumagos na sa kabila. Ayan. Masyadong maliipis yung wire. Pero nakalusot na siya. Ayan, ito. Hanggang dito sa kabila. Lusot na siya. Ayan. So natanggal na yung bara. Ayan. So ayan. Babalik na natin ito. Ayan. So ay balik na natin yan. Okay, next. Ito. Okay. Next natin. Okay, next natin ito. Okay, so next ito. Okay, ito yung floater. Siya na may kakabit natin susunod. Ito yung kanyang karayom sa baba. Gumagalaw-galaw. Okay, so ito yung kanyang pin. Ayan, so pasok na siya. So ayan, lumusot na siya. Okay, so ayan na siya. Nalinis na natin. Ayan, kompleto na, nahigpitan natin. Ayos na rin ang floater. Balance naman. Ayan, so tatakpan ko na siya. Okay, so balik ko na yung takip. Ayan. So na-overhaul na natin ito. Okay, so ayan. Ayan, so ay takip na natin. 4 ang kanyang screw. 1, 2, 3, 4. Okay, 4. Okay, so wala tayong cameraman kaya mano-mano lang ang hawak. Okay. Ayan na. Last na. Okay, so yun. Okay, so yan, na-overhaul ko na rin ito. Yan. Okay, so yan siya. Ikakabit ko na ito para malaman natin kung ano na ang... So, gumawa muna tayo ng improvise. Yan, makapal-kapal na wire. Tapos, nakabit na yung carburetor. Nakabit na ito. Palitan ko na rin ng gasolina yung tangke. So, yan. Na-primer na natin yung kanyang swing arm. Okay, so mga ano lang yung pintura na gamit natin. Hindi kailangan mamahalin. Ayan. Ang ini-spray ko ay epoxy primer para kumapit yung pintura. Hindi muna siya kalawangin. Yan. So, sapat na yan. Ito naman yung kanyang puro din kalawang. Okay, so primer muna tayo. Tapos mamaya iitimin ko na yan. Okay, so
Ayan. So patutuyuin ko na yan. Napinturahan ko na rin ng primer itong kapakan. Okay, patutuyuin na lang natin, tapos pasadahan natin yan ng itim. So iitimin na natin ito. Okay. Tamang pasada lang. Okay, so sigurado lang tayo na nadaanan lahat. Okay, so eto naman. Okay. So kung mapapansin, marami-rami akong kinulayan dahil sila ay mga kalawangin na. So ni-restore natin yan para maging maayos ulit. Okay, so kasama ito yung brake pedal. Yan, so tapos na yan. Swing arm, itong tapakan ng back ride, brake pedal, at saka itong control ng ano, sopreno. So yan, napinturahan ko na ang apat na yan. Tutuyuin na lang, tapos kakabit. Okay, dito naman kasi kalawangin to, talagang kailangan pinturahan din. Okay, so kailangan siyang pasadahan. Okay. Yan, so natapos na rin sa stand. YB5LA. Hindi ko na to binili. Ang binili ko ay ito. Dayway. Ano to? Paano ba ito magbasa? Dayway. Yan, so okay, so ito siya. Mas maliit siya ng kaunti, pero pareho lang naman 12 volts. Ayan, so ito yung gagamitin ko dyan. Babaklasin ko muna tong luma. Okay, so baliktad po ito sa ibang yung wire, opposite yung kanyang positive. Okay, ayan, so naluwagan na natin ito. So yung kanyang positive, itong may pula. Ayan. Ayan, itong plus. Itong pula na to. So ito yung una nating kakabit dito. Okay, so ito yung bolt, lock nut. Yan, ito yung kanyang bolt. So dito, so nakabit na ito, nakabit na to. Ito na ngayon yung bago. Ito yung luma. Yan, so hindi ko na sinunod, pero ang importante sa akin, parehong 12 volts. Okay, so ito ngayon susubukan ko. Mas mura siya, mas affordable siya. Hindi ko alam kung gaano katagal, pero ang importante sa akin, meron siyang battery. Yan, so yan na yan siya. Okay, so ginawan lang natin siya ng belt. Yan, para hindi siya kumalas. Yan, so test natin kung may busina. Okay, yan, so okay na siya. Kahit hindi umandar ang makina, may busina siya. So, siya. Tayo ng bearing dito. Dito talagang may tama. So, dito lang ako nagpalit yung dalawa. Okay pa siya. Yan. And then, ito naman, mga bulag yung ano. So, yan. Bumili ako ng dalawa. Salpak ko dito. Kasi ito yung gagamitin ko doon. Okay. Malapit na nating mabuo yan. Pinalitan ko na to. Kasi po yung isa, dito nang gagaling yung kanyang shock absorber papunta rito. So yung doble. Yung isa ang inalis ko. Gitna. Pinalitan ko lang isa. Okay. So napalitan ko na rin yung spark plug. Ito na siya. Yan. Pinalitan ko na to. Yan. Para walang ground. Yan. So kakabit ko na yung tangke. Okay. So yung ilalim nito yung gasolina. Fuel gauge po ang ano dito. So ito yung magde-detect ng iyong gasolina. Kung meron ka pang gas o wala na. Yan. So kabit ko na tong tangke na to. Yan. Naikabit ko na yung tangke. Okay. And then yung kanilang side cover. Ito. Okay. So screw ang ilalim nito. Ito naman yung kanyang lock. Yan. Sumalisuksok lang to. Ayan. So kabit na siya. Ayan, so nakabit ko na yung kanyang right cover. Kabila naman. Okay, so ginawan ko lang din to ng goma para hindi siya umalog. Ayan, so nag-lock naman.
Bila. Okay, lock din. Yan. So, susian na lang natin to. Yan. Okay. So, nakasarado na doon. Nakasarado na yung etong side. Yung kanyang gasolina. Yan, yung hose. Papunta po ito sa karburador. Yan. Kailangan po ito pasok na pasok para hindi mag-leak. Ayan. So, on na natin yung gasolina. Yan. Wala naman siyang tagas. Yan. So, upuan na lang. Ayan. So, naikabit ko na lahat. Ayan. So, konting adjust na lang ng side mirror. Ayan. Okay. So, okay na siya. Sa halagang 5,000, nabigyan ulit ng buhay itong motor. Yan na ulit ang kanyang itsura. So, Boxer City 150. Yan, buhay na ulit. So, tiyagaan lang talaga pag nag-restore ka ng isang sasakyan. Kotse man yan, motor man yan. Tiyagaan lang. Bibilihin mo talaga siya mura pero sisiguraduhin mo kaya mong gawin. At saka sisiguraduhin mo, kakayanin mo yung magkano yung halaga ng pyesa. Kasi ang kalaban dyan, yung spare parts. Yung paggawa, ikaw nagagawa ka, kaya yan, wala namang ano yan, magbibigay ka lang ng time. Pero yung pera na gagastusin mo pambili sa pyesa, yun ang ibang istorya. So, kailangan lang pag siguraduhin mo na kaya mong buuhin yung motor o kotse na re-restore mo. So, yun lang guys. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. God bless.